Hello po, welcome po sa aking vlog. Roby here po. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Kung anong oras nyo man po ito napapanood ang vlog ko. Sana po ito'y makatulong sa inyo. Ito po ay gagayad ko kayo how to fill out an I-864 form or affidavit of support. Na ito po ay form na kasama po sa pag-file ng green card nyo po. Kailangan po at importante po ito. Sana po ay makatulong sa inyo. Disclaimer lang po ha, hindi po ako lawyer, hindi rin po ako eksperto dito. Ito po ay isi-share ko according po sa pag-process ko po ng aking green card. Kaya po sana po ay makatulong po sa inyo. Sa isang page pong ito, sa unang page, ito po yung dapat po isulat yung full name, sponsor, yung given name, middle name, and last name. At lagyan po ng X dito na I am the petitioner, I filed or am I filing for the immigration of my relative. So, dito po yun, lagyan ng X po. And then, sa next po, sa part 2, kailangan po ilagay dito yung last name na married name ni applicant or ng principal immigrant. Kung babae po, yung ang nag-a-apply, ang family name niya dapat dito ay last name ng kanyang asawa. Tapos, given name and then middle name po. Sa atin po, sa mga Pilipino, ang middle name ay nag-change po pag kasal na. Ang middle name ay yung dating last name niya nung single pa siya, kung kayo po ay babae. And then po, sa in-care name, kailangan, lagyan nyo po din dito kung gusto nyo po. Pwedeng full name ni applicant po and then yung address nyo po dito sa USA. And then yung sa other information, country of citizenship or nationality, kailangan nyo pong ilagay dito. Nilagay ko dito ay Philippines. That's only example. Tapos yung birth date po ni applicant, alien registration po ni applicant, and then wala pa naman kayong USCIS online account, just skip this one or put NA. Tapos yung daily or daytime telephone number ni applicant, kung meron na po kayo. Kung wala, ilagay nyo rin po lang ang phone number ni or mobile number ni husband nyo po. And then next, lagyan po ng X dito na saying na I am sponsoring the principal immigrant name in part 2. Kailangan nyo po lagyan yan dyan. And next po, kung may K2 kayo, lagyan nyo po dito yung information niya na kasama nyo po. And next, lagyan nyo po dito kung ilan po yung isa-sponsor ni sponsor po. Kung isa lang po, kung asawa niya lang, kung kayo lang po, 1 lang po. Pero kung may kito kayo, lagyan nyo dito ng 2 or 3 kung ilan yung kito nyo at kasama kayo. Next po, yung information about the sponsor. Again, for last name, nilagyan ko lang dito, sample lang po ito. Last name is Smith, given name is John, middle name is Jolie. Okay, sample lang po yan. And then, yung sponsor mailing address, kung saan nyo po yung mailing address nyo. Kung same lang naman po sa address nyo, i-click nyo lang po yun dito yung yes. And you can fill it out or skip it. It's fine lang din po. Kasi nailagay nyo na dito na yes, na ang physical address at mailing address are the same. And then kung sa ang country of domicile, pardon me kasi hindi ko rin alam kung paano yan i-pronounce. So ilagay nyo din USA, birth date ni sponsor, saan siyang city or town pinanganak, at saka yung state, at saka syempre yung country, at saka yung ilagay nyo po, pinaka-importante po din ito, yung social security number ni sponsor. And then lagay, I am a US citizen. And then, kung may alien number, lagay nyo. Kung wala, skip this one and also skip this also yung USCIS online account. At if kung ngayon po yung asawa nyo or yung sponsor nyo ay active duty sa US Armed Forces or US Coast Guard, lagay nyo po yung yes dito. Kung hindi naman, lagay nyo yung X, lagyan nyo ng X dito sa may no. And then next is the sponsor's household. Kung ilan po yung isa-sponsor ni sponsor, ilagay nyo po dito. Kung kayo lang po, kung yung applicant ay isa lang, so ilagay nyo dito yung 1. Kung may K2 or ilan yung K2 niya, lagay nyo dito. Lagay nyo dito kung ilan kayo lahat. And then automatic na yan, don't change this one kasi ang ibig sabihin yan, si sponsor yan dyan. And then yung total ng household, kung
dalawa, hindi dalawa. Kung tatlo kayo, bulagan nyo yung tatlo. And then here is the employment and income na information. Kung employed po si petitioner or si sponsor, ilagyan po ng X dito, and then ilagay nyo po kung anong position niya, pangalan ng employer, and then annual income niya dito. Pero kung self-employed naman, lagay nyo dito kung anong trabaho, tapos yung income din. And next, dito yung total ng magkano yung annual na lang. Annual nito na household income ninyo, ilagay nyo lahat dito. And then, kung ilagay nyo dito, yes, kung you file the federal income tax return for each of the 3 months recent tax years, lagay nyo yes. Tapos, dito optional lang din ilagay yung X dito. Tapos, ilagay nyo dito ang 3 taon na nag-file ng tax. Halimbawa, 2023, 2022, 2021. Tapos, yung total income nyo sa taong yaan, ilagay nyo dapat dyan. And then, pwede nyo i-fill out dito kung gusto nyo ilagay yung mga asset ni sponsor. Kung hindi, optional naman. Ayan, nakalagay optional lang naman. And then, ilagay nyo lang dito kung meron yung sa asset, kung ilan, lahat, tapos yung total. Total ng asset at saka yung income. Next po, hindi ko na ito babasahin dito kasi medyo matatagalan po tayo. I have limited time only. And then, dito rin po, sponsor statement, lagyan ng X dito, that he or she can read and understand English. Yun, ilagay nyo dyan. Kung kailangan ng interpreter, ilagyan yung X, pero kung wala naman, skip this. And then, lagay natin dito yung telephone number or mobile number ni sponsor, at saka yung kung may telephone number, and then active email address dapat ni sponsor. Okay, next po tayo sa page 8, malapit na po tayo. Please, just make sure na napirmahan ni sponsor ito, yung ng asawa ninyo yung ito. Tapos ilagay kung kailan niya na sign ito. And then, interpreter's full name, skip that one, hindi naman yan kailangan. Optional lang naman. Preparer's full name, o diba, bulol na po ako, pasensya. Bulol talaga ako. Skip that one and skip this one too. And then, lastly, finally, last page, 10 pages lang to. Full name, last name rather, ni sponsor, ni hubby nyo, and given name, and then middle name. And that's it. Yan lang po. Thank you for watching. Hope po nakatulong po sa inyo. Please don't forget to like and comment and share. God bless everyone.